Magandang araw po. Magbabalik tayo upang ipagpatuloy ang ating ginagawang pag-aaral sa pitong iglesia sa aklat ng Pahayag Kabanata 2 at 3. Tayo po ay nasa ikalawang kabanata pa rin at ang ating tatalakayin ay ang sulat ng Panginoon sa iglesia ng Thyatira at ito po ang ating pang-apat. Minsan pa ay wala tayong makikita na background ng iglesyang ito. Ang kanyang pangalan ay nabanggit lamang ng 4 na beses, dalawa dito sa ating teksto at pagkatapos ay sa chapter 1 at ang mababasa sa aklat ng Gawa, Kabanata 16, talatang 14 na ganito. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. So dyan po ay nabanggit ang lugar na yan na kung saan ay makikita nating isang syudad at taga roon ay isang Kristiyano na na-convert sa pamamagitan ng pagmimisyon ni Pablo marahil ay kalapit sa lugar na yan. Siya po ay si Lydia na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, subalit alam natin na yan ay dahil binuksan din niya ang kanyang tainga sa mensahe mula kay Apostol Pablo. Nabanggit po sa talatang ito that she was a worshiper of God. That means she believed in the God of the Jewish. Hindi po siya dating Kristiyano na, kundi siya po ay naniniwala sa Diyos ng Israel. At ang ganyang mga kalalagayan ay makikita natin sa isang eunuko sa aklat ng Gawa, Kabanata 8, si Cornelius sa Kabanata 10, at doon sa Lucas Kabanata 7 ay ang isang centurion, pagkatapos ay yung Samaritana sa aklat ng Juan, at may mga ilan pa na hentil na tinatawag na worshiper of God sapagkat sila ay naniniwala na dati sa Diyos ng Israel. Pero isang bagay na tandaan natin na siya ay bunga ng pagbimisyon ni Apostol Pablo na malamang ay naging daan din upang maabot ang mga taga-Thyatira kalaunan. Sapagkat alam ko na itong si Lydia ay talagang masidhi talaga ang pagnanais niya na maging lingkod ng Diyos. Inanyayahan sina Pablo at Silas sa kanyang tahanan upang mamalagi ng kaunting panahon. Basahin po natin ang mensahe ng Panginoon sa iglesyang ito ng Thyatira. At yan ay makikita natin sa Kabanata 2, 18 hanggang 29. 18 hanggang 29. Sinabi rito, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads the servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely. Unless they repent of her ways, I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Now I say to the rest of you who are in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any burden on you except to hold on to what you have until I come. To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. That one will rule over them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery. Just as I have received authority from my Father, I will also give that one the morning star. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Ang iglesia ng Thyatira ang siyang pinakamahabang sulat ng Panginoon sa mga iglesyang ito. Ito ay may 12 talata
At malamang ay maglalagay tayo ng mga karagdagang A sa ating gagamitin para sa iglesyang ito. Tama po ay alam na ninyo yung ating ginagamit na outline. Doon sa iglesia ng Ephesus ay gumamit tayo ng 8. Sa iglesia ng Esmirna ay gumamit tayo ng 5. Sa iglesia ng Pergamo ay gumamit tayo ng 7. At malamang dito sa iglesia ng Thyatira ay gagamit tayo ng 10. 10 A ang magagamit natin dito. Abangan po ninyo yan. Sa inyong mga narinig na sinabi ng Panginoon sa iglesyang ito, ano kaya ang maitatawag natin sa iglesyang ito? Kalimitan ay ginagamit natin yung negatibong kalalagayan nila upang maikintal sa ating kaisipan at puso na yun ang problema nila na kailangan nilang iayos sa Panginoon. Sa dalawang iglesia na wala silang ginagawang masama o hindi nagugustuhan ng Panginoon ay wala talaga tayong magamit na negatibo sa kanila. Hindi sa gusto nating makita ang mga negatibo, pero upang hindi natin kakalimutan yung leksyon, yung aral na sinasabi ng Panginoon sa iglesyang ito ay maikintal sa ating mga kaisipan at puso. Puntahan natin ang verse 18 at nandiyan yung dalawang A, yung address at saka yung attribute ng Panginoon. Sinabi sa verse 18, "To the angel of the church in Thyatira write, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze." So diyan ay makikita natin yung address dito sa Thyatira. By the way, ayon po sa sinasabi sa online, ang dating Thyatira ay tinatawag na ngayon Akhisar, Akhizar, o kaya ay White Castle. Yan ang kahulugan ng kanyang kasalukuyang pangalan sa ating panahon. Kaya nga lamang ay alam natin na ito'y pinaghaharian na ng isang relihiyon na hindi mga Kristiyano. Tungkol naman sa attribute ng Panginoon ay sinabi niya, "These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze." Yan yung mga tinatawag nating attribute ng Panginoon dito. Yung kanyang mga titles na ibinibigay na sinasabi natin o nakikita natin na may kaugnayan sa kalalagayan ng mga iglesyang ito. At kalimitan ay doon po sa negatibong kalalagayan nila. So tinawag niya ang isa sa mga titulo niya rito na Son of God. Alam natin na ang Panginoon nung naparito bilang isang tao ay hindi po niya masyadong kiniklaim ang titulong ito. Kalimitan na tinatawag niya sa kanyang sarili ay Son of Man. At sinabi ko nga na karamihan sa mga nagsasabi o kumikilala sa kanya bilang anak ng Diyos ay mga demonyo. Subalit ngayon ay makikita natin na dito ay kiniklaim ng Panginoon ang titulong ito. Nangangahulugan yan na diretsahan niya ng inaangkin na siya ay Diyos. Ang isa pa sa dalawang kalalagayan ng Panginoon dito ay yung sinabi niya, "Whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze." Tinignan ko po sa online kung ano ang sinasabi nila tungkol sa mga pangalang ito ng Panginoon. At ang kanilang emphasize na idea sa dalawang ito ay sapagkat siya ay isang hukom. At yan daw ay pagpapakita ng kanyang pagiging malinis, purity, yung paglalarawan ng tanso at dumadaan sa apoy. Mamaya, pagkatapos nating makita ang kalalagayan ng iglesyang ito, ipapakita ko sa inyo kung ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga titulong ito ng Panginoon. At makikita po ninyo na malaki ang kaibahan. Hindi ko sinasabing mali ang dalawang ito, yung kanilang sinasabi that He is the judge. Of course, Jesus Christ is the judge. He is a judge. Pero maganda talaga kapag nakikita natin yung biblical na interpretation para sa mga pangalang ito. Tulad ng sabi ko, yan ay papakita ko sa inyo bandang huli kapag natapos na nating makita ang mga kalalagayan ng iglesyang ito. So pupunta kaagad tayo doon sa susunod na A, ito ay ang approval.
Ano yung approval? Ito yung mga kinukomenda ng Panginoon sa kanila, yung sinasaladuan ng Panginoon sa kanila, yung meron silang thumbs up sa Panginoon. Sinabi niya sa verse 19, I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. So isa-isahin po natin. Sabi ng Panginoon, I know your deeds. Nangangahulugan po yan na walang panghuhula sa Panginoon. Lahat ng gawa ng tao ay walang naitatago sa Kanya, and only God has that attribute, has that ability. Pero isang bagay din na makikita natin ay yung concern ng Panginoon sa mga mabubuting gawa ng mga mananampalataya. Sapagkat alam naman natin na may mga nagtuturo na hindi na kailangan ng mabubuting gawa. Totoo po yan para sa ating ikaliligtas o kabayaran ng ating mga kasalanan, yung justification. Pero pagdating sa sanctification ay hindi ka maaaring walang gagawin. Sapagkat sa panahon na yan, kailangan natutunan mo ang mga batas ni Kristo, kailangan ay isabuhay mo ito, kailangan nagpupursigi ka sa pagiging katulad niya, yan ang discipleship process, at may mga ilang dahilan pa kung bakit kinakailangan ng mabubuting gawa. Napaka-imposible na magiging banal ka na wala ka nang gagawin. Pinabanal tayo sa dugo ng Panginoon Kristo nung tayo'y patawarin niya at tinanggap bilang mga anak. Subalit, inuutusan tayo na magpakabanal at gayon din naman na maging ganap. So, mahalaga ang magawa at dito ay makikita natin na kinikilala ng Panginoon ang ating mga mabubuting gawa. Sabi niya, your love, your service, and perseverance. Diyan ay makikita natin na itong church na ito ay meron pong kakaibang pag-ibig. Never na binanggit ito sa tatlong iglesia, yung pag-ibig nila sa Diyos at sa kanilang kapwa, yung kanilang service, yung kanilang pananampalataya at ang kanilang tiyaga o perseverance, na kung titignan natin ang iglesyang ito ay masasabi marahil natin na model church. Pero kung alam natin, ang mga ilang iglesia sa banal na kasulatan, halimbawa, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika sa unang Tesalonika 1 hanggang 10, ay nakita ko na marami silang mabubuting gawa doon o kakaibang kalalagayan ng iglesyang yan. Ang punto ko po dyan ay nais kong makita natin na ang iglesia talaga ng Diyos ay ipinanganak sa pagiging mabuti. Tandaan din natin ang katotohanan that all of them were a new covenant church. Ano ang punto ko dyan? Na sila ay hindi doon sa batas ni Moises sumusunod, kundi sa batas ni Kristo. At imposible na ang isang Kristiyano ay hindi magiging mabuting tao kapag kaalam niya ang mga batas ni Kristo at isinabuhay ito. Nga lamang alam na natin ang kalalagayan ng mga iglesia sa ngayon na marami ay hindi alam ang mga batas ng New Covenant at ang mahirap pa ay ang pagtanggi na kilalanin ito at pag-aralan ng mga bagay na ito. So this church has four great essential qualities. Four great essential qualities. Love, service, faith, and patience. Alam nila na mahalaga ang mga ito at kinokomendahan ng Panginoon ang ganitong kalalagayan nila. Pero meron pang sinabi ang Panginoon na ganito, and that you are now doing more than you did at first. Na nangangahulugan na lumalago sila sa mga paggawa ng ganito. They were thriving, they were growing in their love, in their service, in their faith, and patience. At minsan pa ay masasabi natin that they are almost perfect. Maliban na lang sa susunod na sasabihin ng Panginoon na nakikita niya sa kanila. And that we call accusation in verse 20 and 21. Sinabi ng Panginoon sa kanila, nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel who called herself a prophet. By her teaching, she misleads my servant into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent
of her immorality, but she is unwilling. Ayan na po, makikita natin na hindi pinagtatakpan ng Panginoon o hindi niya tinatago ang kanilang kalalagayan sa kanila at maging sa atin sapagkat alam natin na ito ay sinasabi niya para mangatuto tayo sa kanilang kalalagayan. At yan po ang tunay na pag-ibig. Kung itinatago ito ng Panginoon at sasabihin niya, I will patch out for you, pagtatakpan ko na lang ang inyong mga kasalanan, hindi ko na ito uungkatin. Alam niyo mga kapatid, hindi po yan tama. Yan ang akala ng marami sa ating kapanahunan na kailangan pagtakpan ang kasalanan. Hindi po sa Panginoon sapagkat nais niya ng iglesyang ito ay magsisi sa kanilang kalalagayang ganito. So ganito ang sabi niya, nevertheless, I have this against you. Una ay baka sabihin natin, ang Panginoon yan ano nga bang pinapakita example sa atin ng Panginoon? Halimbawa po ito sa atin at alam natin na sa mga nakaraan ay binigyan ko ng diin na kaya nagugustuhan ng Panginoon ang iglesia ng Ephesus. Isa doon ay talagang hindi nila tinotolerate ang kasalanan. Inaalis nila yung masasama sa kanila, yung mga bulok sa kanila. Hindi katulad ng ating mga iglesia sa kapanahunan na pinababayaan natin, itinatago natin, pinagtatakpan natin. Ganyan po ang marami. Hindi ko gagawin yan. Bagamat marahil ay sasabihin ko na nasa sitwasyon at kung paano natin kukomprontahin o kaya ipagsasabihan at yung kalalagayang espiritual ng tao na kakausapin natin, i-consider natin ang lahat ng iyon. Yung salitang nevertheless ay nangangahulugan yan na malaki ang problema ng iglesia ito na kahit marami siyang magagandang ginagawa ay hindi mapagtatakpan ng kanilang kabutihan. Kailangang i-deal ng Panginoon ang problemang ito. Hindi pwedeng i-ignore ng Panginoon ang kasalanang ganito. At ano ang kanilang kasalanan? Sinabi ng Panginoon, you tolerate that woman Jezebel who called herself a prophet. Na ipinangangalandakan niya na siya ay propeta. Yan po ang sabi niya rito, you tolerate that woman Jezebel who calls herself a prophet. Siya ang tumatawag sa kanyang sarili ng propeta. Pero ang pagtawag sa kanya ng Jezebel ay malamang hindi niya pangalan talaga ito, kundi ipinapakita niya yung spiritual na kalalagayan ng Jezebel sa lumang tipan. Iyan yung asawa ng haring si Ahab, na kung saan ay nagudyok sa kanya upang maging pinakamasamang hari ng Israel. Ahab was the most wicked king of Israel. Why? It can be because of his wife. At makita naman natin na kung babasahin natin ang 1 Kings chapter 16 hanggang 21 at meron pang binabanggit sa 2 Kings chapter 9 at saka sa chapter 30 to 37 ay makikita natin kung sino si Jezebel. Siya ay isang masamang babae sapagkat hindi naman talaga siya Israel. Siya ay Sidonian na naging asawa ni Ahab. Si Ahab ay hindi niya ginanap ang utos ng Diyos sa kanila na huwag mag-aasawa ng mga babae na hindi nila kababayan, hindi Israelita. Ipinagbawal ng Diyos sa kanila yan sapagkat nagdudulot ng masamang pamumuhay ang pag-aasawa sa mga taong ito at alam natin na pumasok ang masama sa Israel dahil sa babaeng ito. Ang babaeng ito ay tila minamanipula niya si Ahab sa kanyang kasamaan. Doon sa 2 Kings chapter 9 verse 22 ay ipinahayag na siya ay manggagaway, witchcraft, and idolater. Nangangahulugan ito na gumagamit siya ng panggagaway, witchcraft, parang magic pero iba pa. Merong kahalong espiritu yan, masamang espiritu na literal na gumagawa sa buhay ng mga tao. At malamang ay makikita natin na tinalo ng espiritong nasa kanya ang espiritu na dapat ay nasa hari ng Israel, ang espiritu ng Diyos. Hindi yan ang
literal na ibig kong sabihin, kundi dahil pinabayaan ni Ahab ang kanyang relasyon sa Diyos, ay malamang iniwan siya at siya ay nagumon sa kasalanan ng babaeng ito. Tingnan ninyo ang paghahari ni Ahab at makikita nyo na lumaganap ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero meron pang ginagawa ang babaeng ito na kasama rito ay yung immoralidad, na kalaunan ay inireveal ng Diyos sa iglesyang ito na dahil dito kay Jezebel ay napasok ng immoralidad at ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ang iglesia ng Thyatira. So balikan natin itong Jezebel ng iglesyang ito na malamang ay gumagamit ito ng control sa loob ng iglesia. Pero makikita kasi natin yung salitang tolerate. Ibig sabihin ay pinababayaan ito ng mga ibang leader, ng mga miyembro. Kung ito ay leader, ito ay nagsasabing propeta, pagkatapos ay winelcome nila, ay talagang makakagawa ito. Ang mahirap pa ay pinaniwalaan ng marami sa kanila ang kanyang mga pinagkagagawa. So makikita nyo kung ano ang nagagawa ng toleration, ng pag-aalaw sa hindi maganda sa loob ng church. Sabi ko nga po naging pabaya na tayo masyado sa ating kapanahunan sa mga ganitong kasalanan. Hinahayaan natin, naging mapagmahal tayo kaysa sa Diyos o sa Panginoong Jesucristo na tinatanggap natin, wine-welcome natin at hindi na natin ginawa ang sinabi ng mga apostol na kailangan ang iglesia ng Diyos ay malinis at yan ay nagmumula sa atin o nagpapasimula sa atin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng standard na mula sa Diyos. Alam niyo po ang katotohanan kung bakit nagiging tolerant ang mga leader o ang mga miyembro ng iglesia. Pero nakikita ko rito mukhang leader itong si Jezebel o ang babaeng ito na gumagamit ng witchcraft, control sa mga tao sa pamamagitan ng masamang espiritu. Malamang sa panahon na yon ay meron siyang ginagawa sa mga tao para sila'y magkompromiso sa kanya dahil sa pakinabang din sa kanyang mga sinasabi. Pero tingnan niyo ang katotohanan ito, mga kapatid, na kaya nagiging pabaya ang mga leader sa ating mga iglesia ng mga immoralidad. Ito ay nakita ko, karanasan ko ito sa marami kong mga dating kasamang mga pastor. Sabi ko, marami dahil hindi lang ito 2 o 3. May mga nag-commit ng adultery at ang mga taong iyon, mga leader, ay hindi sila makapagsaway ng hindi tamang pamumuhay. Ingat kayo sa mga pastor na sobrang bait, lalo na sa immoralidad. Hindi nakakapangaral yan ng pagiging banal. Gagamit yan ng mga ibang sistema sa iglesia na kung saan ay feeling mo na sa Diyos ka pa. That is still a control to the people. Hindi niya gagawin ang pagsaway sa mga masasamang miyembro dahil meron siyang vested interest. Magkakasama na po yan katulad ng mga napag-aralan natin sa nakaraan. So ito po ang nakikita ko sa iglesyang ito. Meron silang mga leader na tolerant sa kasalanan. Now, alam ko na meron pong sinasabi, situational po yan, pero wala po kasing makikita sa Biblia na sitwasyon sa panahong yon. Kaya ang ginagamit ko rito ay yung maaari nating i-apply sa ating kapanahunan. At alam ko naman na yan ay napakahalaga dahil anumang bagay na magdadala sa atin sa parehong sitwasyon ay malamang pareho rin ang sasabihin ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, hindi po lahat ng babae na leader ay masama. Sasabihin ko po ito sapagkat marami ay nag-uupos sa mga leader na babae. Kung babasahin ninyo ang Gawa Kabanata 2 talatang 17, ang mga babae man ay tumatanggap din ng banal na espiritu. And they were woman, mga anak ito ni Evangelist Philip na mga nangangaral. They prophesy. Now, ano po ang punto ko diyan? Naniniwala ko na kinakasangkapan din ng Diyos ang mga babae. Sinasabi ko po ito sapagkat
may mga nag-uupos sa mga pastor na babae. Now, unang-una, kapag ka walang lalaki at merong babae na willing, anong gagawin mo? Nakikita ko diyan yung sitwasyon ni Deborah sa Old Testament na kung saan ay tumatanggi ang mga lalaki na mag-lead sa mga pinili ng Diyos at kinasangkapan ng Diyos si Deborah para mag-lead sa kanila. So yan po ang isang punto na sinasabi ko na ang babae nagtataglay ng espiritu at maaari siyang kasangkapanin ng Diyos, yan ay kapag walang lalaki na equip at available. Gayunpaman ay dapat nandoon ang kababaang loob sa mga babae sapagkat ako'y naniniwala na bossy itong si Jezebel dito. Tinawag ko na lang ng diretsahang Jezebel. At maraming ganyan sa ating kapanahunan. Sa mga babae na naglilid sa mga iglesia, nais ko kayong payuhan ng may pag-ibig. Never kayong gumaya sa mga ilang preacher na mga taga-Amerika. Sila ay mga bossing, sila ay mga nagpapahayag na akala mo'y mga dakila. If you preach, do it in a very submissive way, in a very gentle way, dahil babae po kayo. At kapag ka meron ng equip na lalaki, sa tingin ninyo ay karapat-dapat na tumayo, ay hayaan nyo na sila ang mag-lead bilang mga lalaki. Pero kung wala, ipagpatuloy ninyo ang pag-lead sapagkat maraming mga duwag na mga lalaki. O kaya ay ayaw maglingkod sa Diyos. Nabanggit ko yung mga taga-Amerika na mga babae sapagkat nakikita ko, no? Meron pang isang pangalan niya ay Cindy Jacobs na kung saan ay nanghula nung panahon na tumakbo si De Venecia bilang presidente, ay nanghula siya na mananalo siya bilang presidente at hindi nangyari. Ang babaeng yan kasi ay iniimbitahan ng isang malaking grupo rito sa Pilipinas. At tingnan ninyo, kahit sala na yung kanyang ihinula, hanggang ngayon pinababalik pa rin, wine-welcome pa rin. Abay, hindi ba kayo nagbabasa ng Biblia sa mga ganyang tao na kapag ka hindi natupad ang kanilang mga hula-hula ay bulaan sila? Ganyan lang kasimple yung bagay na yan. Pinupuna natin yung mga nanghula na darating si Jehovah sa mga ganitong panahon o kaya yung mga Seven Adventists sa ganitong panahon, darating ang Diyos o ang Panginoon Jesucristo, hindi nangyari. Ngayon ay tayo naman mga nagsasabing born again na may mga nanghuhula ay tinatanggap natin na hindi naman nangyari ang kanilang mga hula. So maging maingat tayo sa katotohanan yan. Meron pang sinabi ang Panginoon, by her teaching, she misleads my servant into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Yan ang sinasabi ko, na itong leader na ito ay parang madali lang sa kanya ang immoralidad at ang mga pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam natin kahit sa ating panahon ay merong mga ganito. Paano nangyayari ito? Yung mga dumadalo sa mga kapistahan, sa mga barabarangay at nakikikain sila doon. Hindi nila alam o nakalimutan nila na yung mga pagkain na yan ay inihahandog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero mas mabigat itong sexual immorality na pinapahintulutan, na katulad ng sabi ko kanina, pinapahintulutan lang yan kapag ka hindi ka nangangaral ng mabigat tungkol sa pagpapakabanal. At nabanggit ko na rin kanina na nangyayari yan sa mga leader na nahulog na sa pagkakasala at natatakot sila na balikan sila ng mga tao sa kanilang ginawa o nagawa. Alam nyo, simple lang naman yan eh. Ang mahalaga diyan ay sabi ng Panginoon dito na kailangan nilang magsisi, kailangan pagsisihan nila ang kanilang ginagawa. Pero alam nyo, ang mga nakita ko sa mga leader dito sa Pilipinas na nahulog sa ganito, ang kanilang ginawa ay tumakbo sila sa doktrina ng once saved, always saved. Sinasabi ko po yan para malaman ninyo na very dangerous yan dahil ito ay iglesia naman ito ng Panginoon. Pero hindi niya sinasabi na okay lang sila dahil Church of God naman sila. Hindi. Kailangan nila pagsisihan at para may tuwid ng Panginoon ang kanilang mga buhay ay meron siyang ginagawa. So itong mga sexual immorality at
pagkain ng mga hinihandog sa Diyos-Diyosan ay bunga ng maling pagtuturo. Kaya kung mali ang pagtuturo, nako, mawawala ang kabanalan at papasok ang pagkamakamundo. Ngayon, sinabi pa ng Panginoon dito, I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So makikita natin dito na binigyan na sila ng Panginoon ng pagkakataon para magsisi, pero hindi nila ginagawa. Mukhang nire-reject nila ang ginagawa ng banal na espiritu sa kanilang mga puso at ang Panginoon dito ay tila hindi na sila masabihan ng pagsisisi. Alam niyo, 2 beses nabanggit yung salitang repent dito. Pero hindi po para sa kanila. Parang nakikita ko na malinaw naman na dapat ang mga ganitong kasalanan ay pagsisihan pero hindi nila ginagawa at kahit anong conviction ng banal na espiritu sa kanila ay hindi nila ginagawa, and so hinayaan sila ng Panginoon hanggang sa ma-realize nila. Pero may ginawa ang Diyos sa kanila out of love. Kailangan ang chastisement. Bago tayo pupunta doon sa susunod na A, ay nice kong ipakita na sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng mga titulo ng Panginoon, that He has an eyes like a blazing fire and feet like a burnished bronze. Ang ibig sabihin yan sa 2 talata sa Biblia, sa Revelation 19 verse 12, the Lord is ready to wage war. The Lord is ready to wage war. At ako'y naniniwala na kapag hindi nagsisi ang blessing ito, the Lord is ready to wage war. Ganyan din sa Daniel chapter 6. Naghahanda na ang Panginoon na talagang lalabanan ang iglesyang ito. Maalala niyo yun sa Pergamum na ang Panginoon ay naging kalaban na nila dahil sa kanilang mga kasalanan. So ganun din ang ginagawa ng Panginoon o gagawin ng Panginoon sa iglesyang ito. Nagiging kaaway ng iglesia ang Panginoon dahil sa kasamaan. Tandaan po natin ang katotohanan iyan. So ulitin ko lang po na yung mga titulo ng Panginoon ay ang kahulugan niyan sa Biblia mismo ay handa na siya na makidigma. Iyan po ang nakikita sa Biblia. Yung mga internet meanings ay hindi ko sinasabing mali, pero ang nakikita ko sa Biblia ay yung sinasabi ko na handa na siyang digmain ang mga masasama sa miyembro ng iglesyang ito. Punta tayo sa bagong salita, letter A na nais kong ibigay sa inyo is alteration. How could God alter them for their sins? Nakakahulugan na ito ay correction, chastisement, or castigation of the Lord to this church. Sinabi niya sa 22, so I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent of their ways. Diyan ay makikita natin na matindi po ang gagawin ng Panginoon sa kanila out of His love. Pag-ibig ito ng Panginoon. Pag hindi kinukorek ng Panginoon, pag pinabayaan ng Panginoon, hindi niya anak o kaya hindi niya mahal. Kaya yung mga nakikita nyo ng mga pastor na nagbabait-baitan lang kahit anong gagawin nyo, kahit kayo mahulog sa kasalanan, mamuhay sa kasalanan, hindi kayo nakakapakinig ng rebuke sa kanila, maging maingat kayo. Dahil ang totoo, hindi natutuwa ang Panginoon pag tayo ay nagtotolerate ng mga ganyang kasalanan. Sinabi pa niya, I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am He who searches hearts and mind, and I will repay each of you according to your deeds. Diyan po ay makikita natin na ito ay aral sa lahat. Na katulad ng sinasabi ko, kung paano pinapakitunguhan ng Diyos ang kanyang mga iglesia, siguradong ganyan din naman ang pakikitungo niya sa ating mga iglesia o sa ating personal. Alam niyo, isa po sa pumupukaw sa attention ko rito at nakakatakot ay yung sinabi niya, I will strike her children dead. So hindi lamang sila ang pinagbabayad ng Panginoon. Epektado ang kanyang mga anak.
Pero isang bagay na nakikita ko rito mga kapatid is about the spiritual life of these people. Alam natin na meron ding mga tinatawag na spiritual children. At ang ibig sabihin niyan ay hindi sila magkakaroon ng makadiyos na mga disciple. Sinabi ko po yon sapagkat alam naman natin ang mga iba't ibang relihiyon ay meron silang mga anak, meron silang mga nadi-disciple, pero ang tanong ay makadiyos ba ang kanilang mga nadi-disciple o mga relihiyoso lamang? Malala ko yung sinabi na aklat ng Malakias Kabanata 2 na ang nais ng Diyos sa mag-asawa ay magkaroon ng godly offspring. At ganyan din naman sa ating kapanahunan, sa spiritual na aspeto, the Lord wanted spiritual children. It's not children lang. Hindi lang tayo magkaroon ng mga anak, kundi talagang mga makadiyos na anak. So ang nakikita ko rito ay mga spiritual children na spiritually dead dahil sa epekto ng ganitong kasalanan. Humuhubog ka ba ng mga makadiyos na anak? Ano sa tingin ninyo? Puntahan naman natin itong isa pang A, assurance. Sabi niya sa 24, Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teachings and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any burden on you except to hold on to what you have until I come. So ito naman ay pangako ng Diyos sa mga magtatagumpay na hindi sasama doon sa kasalanan ginagawa ng iglesyang ito. Una sa lahat ay makikita natin na kung tatayo ang isang totoong Kristiyano sa kanyang pagiging makadiyos at pagpapakabanal, ay tutulungan yan ng Diyos at laging sila ang kakaunti sa iglesia. Tandaan niyo yan. They are always the remnant in the church. Meron pa pong isang bagay akong napansin dito, and have not learned Satan so-called deep secrets. Bago natin angkinin yung mga pangako ng Panginoon dito, ay kailangan maunawaan natin, ano ba yung Satan's so-called deep secrets? Minsan ay naitanong ko po ito sa isa kong mentor. Sabi ko sa kanya, ano po yung deep secret ni Satan? Ang sagot niya sa akin ay, huwag mo nang alamin. Sikreto na nga ni Satanas eh. Pero curious po ako, kaya mula noon ay tinatanong ko ang Panginoon at baka mamaya ay nagagawa ko pala itong sikreto ni Satanas. Lately, ay tila ipinangusap sa akin ng Panginoon ang katotohanan na anumang ginagawa mong tago ay matinding sikreto ni Satanas. Tago yan dahil yan ay hindi tama, hindi maganda, yan ay kasalanan. At kalimitan sa mga kasalanan ay tinatago natin, ayaw nating may makakita, at yan ay malakas ang kapit sa ating buhay. Malakas na tanikala ng kaaway sa ating buhay. Bakit? Kasi that is the deep secret of Satan in our lives. So nais ko pong sabihin sa inyo ito. Meron ka bang itinatago na hindi tama sa buhay mo? You know why confession is very important to Christians? Dahil sa pamamagitan ng confession ay nagkakaroon ng paglalantad sa masama sa liwanag at tayo ay nagkakaroon ng kalayaan. Pero pag patuloy mong itinatago ang isang bagay, nagiging stronghold ng dyablo sa buhay natin at ang hirap kumawala dyan kapag meron kang sikreto na itinatago na hindi tama. Meron ka bang sikreto? Panahon na para kailangan mong ilantad yan sa liwanag nang ikaw ay makalaya. Huwag kayong mahiya sa mga kasalanan dahil lahat naman ay nagkakasala sa mundong ito. Pero huwag nating hayaan na si Satanas ay magkaroon ng stronghold sa ating buhay. Ang tanging paraan lang diyan ay totoong pagsisisi at pagtawag sa Diyos at kahandaang tanggapin anuman ang consequence ng kasalanan. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi naman masama ang Diyos para patungan tayo ng parusa na hindi natin kaya. Bilang mga anak niya ay nais niya na maging malinis tayo at ganyan ang ninanais niya dito sa iglesyang ito. Ito yung isa pang letter A natin.
I call this assorted dahil dito ay halo-halo ang sinabi ng Panginoon. To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. That one will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. I will also give that one the morning star. Now, tingnan niyo ito mga kapatid. Ito ay pangako, pero tinawag ko itong assorted dahil sa halo-halong sinabi ng Panginoon dito. But number one, the believers must have to be an overcomer of the sin of this church. And then pangako ng Panginoon, I will give authority over the nations. Alam natin na ang Panginoon ay siyang maghahari sa walang hanggang kaharian ng Diyos sa bagong langit at lupa. At makikita natin sa banal na kasulatan na kasama niya tayong maghahari. Ito yung sinasabi ko sa mga nakaraan na ililinya tayo ng Diyos sa mga anghel. Pero mukhang nakakahigit tayo because we became a member of the family of God, we became brothers of Christ, and we are overcomers of sin. Yan ang kahigitan natin sapagkat ang mga anghel ay hindi nakaranas ng pagkakasala. Ang ibig ko sabihin na yung mga makakasama sa walang hanggan. Yung mga demonyo na nagrebelde laban sa Diyos ay makakasama ni Satanas sa walang hanggang kaparusahan. So makakasama tayo sa paghahari ng ating Panginoon sa walang hanggan. Meron pa siyang sinabi, I will also give that one the morning star. Ganito po ito mga kapatid. Ang hirap pong i-determine nito sa totoo lang. Because the angels are morning stars. Sa aklat ng Job ay mga morning star ang tawag sa mga anghel. Si Satanas ay tinawag ding morning star. Ang Panginoon ay bright morning star. Kaya hindi ko alam kung ang tinutukoy niya rito na I will also give that one the morning star. Kung ang Panginoong Hesus yan ay nangangahulugan na siya ang reward natin. At kung si Satanas naman, ay hindi ko alam kung bakit niya kailangang ibigay siya sa atin. So hindi po ako magbibigay ng conclusion sa bagay na yan. Pupunta na ako dito sa last nating letter A, amplified. Amplified. At ito yung panawagan ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Whoever has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Una, alam kong meron tayong mga tainga at kaya tayo nakikinig ay dahil meron tayong physical ears. Pero ang tanong dito ay kung meron ba tayong spiritual ears na napapakinggan niya ang mga pangungusap ng banal na espiritu sa atin. So ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo dito sa iglesyang ito? Alam kong maraming pangungusap ang banal na espiritu sa atin, katulad ng huwag tayong gumaya sa kasalanan ng iglesyang ito. They are tolerating church. Gayon din naman na maninindigan tayo laban sa mga kasalanang ginagawa sa ating iglesia. Tandaan natin na ang mga mananampalataya ay taglay nila ang biyaya ng Diyos sa kanila at yan ay upang mapagtagumpayan natin ang bawat kasalanang nakakaharap natin. Magandang araw po sa bawat isa, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. God bless.